3,000 na tao. Ngayon, ang gitna ng karagatan ay magiging sentro ng komersyo. Ang kipot ng Hormuz ay na-blockade na. Ang presyo ng langis ay lumampas na sa 3.50 bawat litro at ang 3.50 mga marinero ay napadpad sa gitna ng dagat. Ang Estados Unidos, dahil sa kanilang mga base sa gitnang silangan, ay umatras at ang Great Britain, na isang makapangyarihang bansa sa karagatan, ay tumanggi dahil sa panganib ng karagdagang sagupaan. Noon pumutok ang pagsabog sa barko, ngunit 14 minuto ang lumipas, isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari. Lahat ay nailigtas, walang nasawi. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa kipot ng Hormuz, kung saan maging ang Amerika at Britain ay sumuko na. At sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang bansa na dati ay hindi napapansin ang tumindig. Narito ang kwento. Kamusta? Ako si Fadal Arabi, ang Crisis Response Manager ng Energy Defense Integrated Center sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Ang ikukwento ko ngayon ay isang bagay na hindi nyo kailanman makikita sa balita. Dahil ito ay nangyari lamang sa loob ng mga conference room, command post, at sa ibabaw ng mga linya ng komunikasyon tuwing 3:00 ng madaling araw. Kakatapos ko lang mag-shift sa gabi sa sentro. Ang East Energy Defense Integrated Center ay ang pasilidad na nagbabantay sa mga oil refinery, pipeline at marine terminal sa silangang baybayin ng Saudi Arabia bilang isang network. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng pag-export ng krudo sa mundo. Kung mabubutas ito, ang presyo ng langis sa buong mundo ay tataas sa isang iglap. Ako ang taong nagbabantay sa pusod nito. Ngunit noong gabing iyon, ang real-time na video ng himpapawid sa itaas ng Dubai at Abu Dhabi ay lumabas sa gitnang screen. Akala ko noong una ay pagsasanay lang. Ang mga puting guhit ay sunod-sunod na lumitaw sa madilim na langit at sinundan ng mga orange na pagsabog. Ito ay interception. Hindi lang isa, kundi 12 ng missile ang sabay-sabay na tumaas. Ang opisyal na katabi ko ay biglang tumayo at nagsabi, "Manager, hindi ito drill. Mukhang nawala na sa isip ang Iran. Tunay na pambobomba ito. May real-time warning mula sa Emirates Air Defense Command." Naramdaman kong lumamig ang aking mga kamay. Ang mga pagsabog sa screen ay tila maganda, parang fireworks. Pero kung alam mong ang bawat kislap ay isang missile na papunta sa isang lungsod, hindi ito magiging maganda. Sa bawat pagputok ng interceptor, bumabagsak ang mga debris at ang ilan ay nahuhulog sa direksyon ng baybayin. Alam nyo ba kung ano ang nangyayari kapag ang debris ng missile ay bumagsak sa dagat? Hindi lang ito basta lulubog. Kapag ang mga piraso ay nahulog sa rutang pandagat, hindi makakatawid ang mga oil tanker. Sa sandaling itaas ng insurance company ang risk level sa karagatan, titigil ang operasyon. Kapag tumigil ang mga barko, hindi makakalabas ang langis. At kapag hindi lumabas ang langis, yayanig ang buong merkado ng enerhiya sa mundo. Ang digmaan ay nagsimula sa langit, ngunit ang tunay na krisis ay kumakalat sa ibabaw ng dagat. Agad kong inutos ang full operation ng Situation Room. Lampas 2:00 na ng madaling araw, ngunit wala pang 30 minuto, nagtipon ang lahat ng mga pangunahing staff. Ang unang chinek ko ay ang air defense status ng ating mga refinery sa silangang baybayin. Wala pang direktang banta, ngunit ang problema ay ang paglawak ng digmaan sa Emirates na maglalagay sa buong Persian Gulf sa ilalim ng high-risk zone. Si Nasser, ang ating senior energy analyst, ay mabilis na naglatag ng report. Manager, ang debris ng mga missile na na-intercept sa Emirates ay abot hanggang 20 kilometers mula sa marine terminal. Ang International Maritime Organization ay nagpaplanong maglabas ng navigation warning. Kapag lumabas ito, maaapektuhan ang schedule ng Ras Tanura Terminal. Ang Ras Tanura, ang pinakamalaking oil loading terminal sa mundo. Ang mga tanker na umaalis dito ang nagtatakda ng presyo ng gasolina sa Korea, Japan, China at Amerika. 12 ng tanker ang umaalis dito araw-araw. Kung maantala ang schedule ng isang araw, direktang maaapektuhan ang pandaigdigang presyo ng langis. Napagtanto ko sa sandaling iyon, ang digmaang ito ay hindi lamang laban ng mga bansang may bumabagsak na bomba. Ang enerhiya, rutang pandagat, at ang kaligtasan ng libu-libong dayuhang manggagawa at tekniko sa rehiyong ito ay nakatali sa iisang kadena. Tiningnan ko ang aking mga staff at sinabing, i-summarize natin. 3 problema ang dapat nating pamahalaan. Una, pagpapalakas ng air defense sa silangang baybayin. Pangalawa, pag-secure sa rutang pandagat sa Persian Gulf. Pangatlo,
pag-check sa sistema ng proteksyon para sa mga dayuhan. Kung isa sa mga ito ang bumagsak, direktang mararanasan natin ang pinsala ng digmaan kahit hindi tayo nakikilahok. Tumahimik ang silid. Alam nilang lahat na hindi ito matatapos sa loob ng ilang araw. Noon pumasok ang opisyal ng komunikasyon at nagbigay ng isang secure message. Galing ito sa Philippine Middle East Joint Support Office. Sa totoo lang, nagtaka ako. Pilipinas? Hindi Amerika, hindi Britain, hindi France, kundi ang Pilipinas? Alam ko ang Pilipinas sa kanilang mga manggagawa, ngunit ang seguridad sa himpapawid at karagatan. Akala ko ang Navy ay dapat na mula sa Japan, Britain o sa pinakamalakas na Amerika, ngunit ang Pilipinas ang unang nakipag-ugnayan. Ang mensahe ay simple, nag-aalok sila ng pakikipagtulungan sa operasyon ng Air Defense System at pagbabantay sa mga assets. Ang nagpadala ay si Colonel Park Min-seok, ang liaison officer ng Philippine Military. Sa totoo lang, wala akong gaanong alam sa kakayahan ng militar ng Pilipinas noon. Ang alam ko lang ay ang kanilang mga sasakyan, semiconductors, at mga sikat na drama. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bansang tulad nila ang nanguna sa pag-aalok ng tulong sa isang digmaan sa gitnang silangan. Ngunit si Nasser, na nakabasa sa mensahe sa balikat ko, ay tumango at nagsabing, "Pilipinas? Tama po, Manager. Ang Pilipinas ay mabilis na sumisikat ngayon sa larangan ng defense technology sa gitnang silangan. Alam nyo ang Chungung Skybow System? Alam kong nasupply na nila ito sa Emirates. At ang kanilang Navy ay napakahusay din. Mayroon silang higit sa 2 taong karanasan sa operasyon ng escort sa Aden Gulf. Chungung, Aden Gulf. Sa pagbanggit ng 2 salitang iyon, unti-unting bumalik ang aking alaala. Nakita ko na sa mga internal report na nag-adopt ang Emirates ng Chungung System. At ang Aden Gulf Escort Operation ay ang misyon kung saan nagpadala ang Philippine Navy ng mga destroyer para protektahan ang mga merchant ships noong panahon ng talamak na piracy. Noon, hindi ko ito masyadong pinansin, pero sa sitwasyong ito, iba ang dating. Isang bansa na may parehong Air Defense Interceptor System at karanasan sa maritime operation ang nag-abot ng kamay, ang 2 bagay na kailangan natin ngayon. Binasa ko muli ang mensahe at sinabi kay Nasser, tanggapin natin, iparating ang ating pagpayag sa pakikipagtulungan kay Cole Park. Hanggat maaari, sa loob ng 24 oras, itakda ang unang pag-uusap. Habang papalabas si Nasser, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang silangang baybayin ng Saudi ay tahimik bago sumikat ang araw. Pero alam kong sa kabila ng Persian Gulf, patuloy pa ring pumuputok ang mga missile. Ang digmaang ito ay magtatagal, at habang tumatagal, mas dumarami ang problemang dapat lutasin. Hindi ko alam noon na ang isang mensahe sa isang sundalong Pilipino na hindi ko pa nakikita ay magiging simula ng lahat. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Ang taong unang nag-aabot ng kamay sa harap ng krisis ang siyang pinakamapagkakatiwalaan. Ang unang opisyal na pag-uusap namin ni Cole Park ay nangyari pagkalipas ng 2 araw. Maikli lang ito. Nagkumpirmahan lang kami ng responsibilidad at nagbukas ng isang secure communication channel. Ang boses ni Cole Park ay mababa at kalmado. Mayroon itong disiplinadong tono ng isang sundalo na may kakaibang katatagan. Hindi siya nagsasayang ng salita. Hindi ko inaasahan kung gaano kabilis magagamit ang channel na ito. 1 linggo. 1 linggo lang ang inabot para bumaliktad ang sitwasyon. Simula noong ika-4 na araw ng digmaan, unti-unting nabawasan ang mga oil tanker na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Mula sa 12-dosenang barko, naging 5-7 hanggang 12 at pagsapit ng ika-7 araw, naging 9 na lang. 9 na barko. Alam niyo ba kung ano ang kipot ng Hormuz? Dito dumadaan ang halos 1/4 ng buong supply ng krudo sa mundo. Ang pinakamasikip na bahagi nito ay wala pang 50 kilometer ang lapad. Ang magkaroon lang ng 9 na barko sa isang araw ay katumbas ng pagkakaroon ng bara sa ugat ng enerhiya ng mundo. Noong umagang iyon, pagpasok ko sa situation room, halos walang laman ang monitoring screen ko. Sa halip na mga berdeng tuldok mga barko, mga orange na warning signal lang ang kumukurap. Navigation warning, insurance rate hike, port suspension. Sa konsol ng komunikasyon, sunod-sunod ang emergency messages mula sa mga shipping companies. Si Nasser ay pumasok dala ang morning briefing at ang mukha niya ay mas madilim kaysa kahapon. Manager, halos dinoble ng Lloyd's Register ang war risk insurance sa buong Persian Gulf.
tumalon ang presyo para sa bawat malaking oil tanker. 3 malalaking shipping lines ang nag-abiso na ititigil ang pagtawid sa kipot ng Hormuz. Hindi missile ang nagpatigil sa dagat, kundi ang insurance fee. Kahit walang isang bombang bumagsak, sa sandaling itaas ng insurance company ang risk level, hindi maglalayag ang mga kapitan. Kung walang barko, walang langis. Kung walang langis, mawawalan ng kita ang bansa. Parang sa football, hindi ang goalkeeper ang nasaktan, kundi ang buong stadium ang isinara. Kahit gaano ka kagaling, hindi ka makakapaglaro. Agad akong tumawag sa Ministry of Energy Export Control. Manager Al-Arabi, 6 sa 14 na tanker na dapat umalis sa Ras Tanura ngayong linggo ang nagkansela. Ganoon din sa Jubail Terminal. Kung magpapatuloy ito, hindi natin maaabot ang export target ngayong buwan. Hindi lang ito problema ng Saudi. Mula Kuwait, Iraq, Qatar hanggang Emirates, sabay-sabay na nablock ang export. Ang presyo ng langis sa mundo ay tumalon ng higit 30% at ang mga refinery sa Asia at Europa ay nagpanik. Hapon noong araw na iyon, dumalo ako sa emergency meeting ng Royal Security Advisory Committee. Ang mga opisyal ng Navy, Energy at Foreign Affairs ay nasa screen. Mabigat ang atmosfera. Ang Operations Director ng Navy ang unang nagsalita. Sa kasalukuyan, ang US Navy ay abala sa pagdepensa sa baybayin ng Emirates. Ang UK Navy ay naghihintay pa ng pahintulot mula sa kanilang parlamento at ang French Navy ay nakatuon lamang sa kanilang sariling barko. Sa madaling salita, limitado ang kakayahan ng ating mga kaalyado na magbigay ng escort sa mga merchant ships. Katahimikan. Alam ko ang bigat ng katahimikang iyon. Lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Sino ang magbabantay sa dagat kung ayaw ng mga malalakas na bansa? Ang Foreign Affairs Ministry ang maingat na nagsalita. May ilang bansa na nagpapahiwatig ng tulong, ngunit karamihan ay may kondisyon na sariling barko lang nila ang babantayan. Ang tanging bansa na nag-alok ng tulong ng walang kondisyon, kasama ang rescue operations, ay isa lamang. Alam ko na ang sagot, ang bansang nagpadala sa akin ng mensahe, ang Pilipinas. Tumango ang opisyal ng Foreign Affairs. Sumandal ako sa aking upuan at nag-isip. Nakakatuwang isipin. Ang mga bansang itinuturing na pinakamalakas sa mundo ay abala sa pagkukwenta habang ang isang bansa mula sa kabilang panig ng mundo ay nag-alok ng tulong ng walang kapalit. Bakit? Hindi ko alam noon, ngunit nang makausap ko si Cole Park ng mas malalim, naintindihan ko. Ang Pilipinas ay importer din ng enerhiya. Kung magsasara ang dagat na ito, mamamatay rin ang Pilipinas. Hindi ito ibang digmaan. Survival nila ang nakataya, kaya mabilis sila, kaya walang kondisyon. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa aking opisina at tinawagan si Cole Park. Colonel Park, handa na ba ang Philippine Navy na magsagawa ng escort operation sa Persian Gulf? Ang sagot niya ay maikli. Manager Al-Arabi, may karanasan kami sa pag-escort ng higit 2,000 merchant ships sa Aden Gulf. May kasama na kaming destroyer, helicopter, at special forces. Ang tanong mo kung handa na kami, ang sagot ay, ginagawa na namin ito. Ginagawa na namin ito. Naramdaman ko ang kilabot sa sinabi niya. Habang ang ibang bansa ay nag-uusap at naghihintay, ang Pilipinas ay nasa dagat na. Napagtanto ko, habang tumatagal ang digmaang ito at nagiging mas mapanganib ang dagat, ang hahanapin natin ay hindi ang pinakamalakas na bansa, kundi ang pinakamabilis kumilos. Nang matapos ang tawag, tumingin ako sa labas. Lumulubog na ang araw. Ang orange na liwanag sa horizon ay hindi ko na matukoy kung sunset ba o liwanag ng pagsabog sa malayo. Ang dagat ay huminto, ang mundo ay nayanig, at inihahanda ko ang aking sarili para sa susunod na araw. Iniisip ang boses ng sundalong Pilipino na hindi ko pa nakikita. Nangyari iyon noong madaling araw. Pangalawang gabi ko na noon sa sentro, pangatlong kape, at namumula na ang aking mga mata. Isang alarm ang tumunog sa monitoring console. Noong una, akala ko update lang ito, pero ang tunog ay iba. Ito ay red emergency signal. Ang opisyal ay nag-adjust ng kanyang headset at namutla. Manager, isang tanker ang inatake mga 70 kilometro sa timog silangan ng kipot ng Hormuz. Hinalang drone attack. May apoy sa kanang bahagi ng barko at ang mga crew ay nag-evacuate na. Binitawan ko ang aking tasa. Tumunog ito ng malakas sa mesa. Drone attack, apoy, evacuation. Ang apat na salitang iyon ay hindi dapat magsama sa isang pangungusap, ngunit nangyari. Ang lokasyon ng barko ay nasa screen. Isang 200,000 toneladang Liberian tanker.
May 25 crew mga Indian, Filipino, Bangladeshi at Pakistani. Sa thermal imaging, ang pula sa gilid ng barko ay lumalaki. Ibig sabihin, lumalaki ang apoy. At sa paligid ng pulang tuldok, may maliliit na tuldok na nagkalat sa dagat, mga tao. Naisip nyo na ba ang sitwasyon kung saan ang isang tanker na puno ng langis ay nasusunog at may mga taong lumulutang sa dagat? Kapag ang langis ay humalo sa tubig dagat, ang apoy ay kumakalat sa ibabaw ng tubig. Nalunod ka na, nasusunog pa. Kung hindi ka tatalon, mamamatay ka sa barko. Kung tatalon ka, sa nagbabagang dagat ka mapupunta. Wala kang takasan, oras ang kalaban. Kung hindi sila maililigtas sa loob ng 30 minuto, mamamatay sila sa hypothermia, sunog o pagkalunod. Ang internasyonal na distress signal ay kumalat. Na-receive namin, pati ang Oman Coast Guard, US Navy, British Navy at lahat ng barko sa malapit. Tinignan ko ang data ni Nasser. Ito ay desperado. Manager, ito ang mga available na barko sa loob ng 100 kilometer. Ang US Navy destroyer ay 90 kilometers ang layo pero hindi makaalis dahil sa air defense mission sa Emirates. Ang British frigate ay 120 kilometers ang layo, aabutin ng 4 na oras. Ang Oman Coast Guard ay naghahanda pa lang, 4 na oras. Sa taong nasa gitna ng dagat, ang 4 na oras ay habambuhay. Ngunit may mas malalang problema, ang mga drone. Hindi pa tukoy kung saan galing ang drone. At dahil hindi sapat ang air defense ng mga barko, natatakot silang lumapit. Baka sila rin ay atakihin. Takot silang maging target. Lahat sila ay huminto, nag-compute at naghihintay ng order. Noon dumating ang pangalawang gulat sa situation room. Nagpakita si Nasser ng tablet. Manager, kailangan mong makita ito. 1 oras na ang nakalilipas, inilabas ito online. Ang video ay maikli, hindi man lang umabot ng 2 minuto. Pero binago nito ang laro sa Persian Gulf. Video ito mula sa Iranian Revolutionary Guard, kinunan mismo mula sa itaas ng mga tanker. Malinaw ang bawat galaw ng mga crew sa deck. Ang caption, ang lahat ng barkong dumadaan sa kipot ay binabantayan. 2 beses ko itong pinanood at sumandal sa aking upuan. Hindi lang ito blockade. Ipinapakita nila na binabantayan nila ang lahat. Pwede silang tumawid pero pwede silang atakihin anumang oras. Ito ang takot ng hindi nakikitang pagbabantay. Bumalik ako sa eksena ng sunog sa dagat. Lumalaki ang apoy sa screen. Oras na ang kalaban. Noong sumigaw ang opisyal, manager, ang destroyer ng Philippine Navy, ang Cheonghae Unit, ay nagpadala ng abiso na paparating sila sa eksena. Mula sa kasalukuyang posisyon, 40 kilometer ang layo. Darating sila sa loob ng 45 minuto. 45 minuto, habang ang ibang bansa ay nag-uusap tungkol sa 4 na oras. Sinabi ng Pilipinas na 45 minuto, pero nag-alala ako. Ang 40 kilometros ay nasa loob ng threat radius ng drone. Ang pagsugod sa lugar kung saan may drone ay paglalagay sa sarili bilang target. Agad kong tinawag si Cole Park. Colonel, hindi pa sigurado ang threat sa lugar. May posibleng follow-up attack. Tutuloy pa rin ba kayo? Ang boses ni Cole Park ay nanatiling mababa at matatag. Manager Al-Arabi, ang taong nalulunod ay hindi naghihintay kung safe ang area o hindi. Ang aming destroyer ay naka-activate ang air radar at close-in defense system. Isang operational helicopter ang nauna na at susunod ang 2 high-speed boat. Nagsasagawa kami ng rescue at defense ng sabay. Rescue at defense ng sabay. Nang marinig ko iyon, naalala ko ang ibang bansa na naghihintay ng approval o nagdadahilang walang sariling crew sa barko. Ang Pilipinas ay iba, pumasok sila. Sa screen ko, mabilis na gumagalaw ang signal ng Philippine Destroyer at ang helicopter nila ay nauna nang dumating sa ibabaw ng nasusunog na barko. Mula sa usok, nagsimula ang search at rescue at kasabay nito ang 2 speedboat na humati sa alon. Ang komunikasyon ng Philippine team ay mabilis, tama, at walang emosyon boses ng mga taong ensayado. Hindi inabot ng 30 minuto ang rescue. Lahat ng 25 crew ay naisakay sa barko ng Pilipinas at ang 3 malubhang na sugatan ay agad na dinala sa ospital sa Oman sa pamamagitan ng helicopter. Ang barko ay nasusunog pa rin pero ang mga tao ay ligtas na. Pagkatanggap ko ng report na ligtas na ang lahat, sumandal ako sa upuan, huminga ako ng malalim. Si Nasser ay lumapit at bumulong. Manager, 47 minuto lang ang inabot mula sa pagdating ng Philippine Destroyer hanggang sa mailigtas ang lahat. Ang Pilipinas ang unang dumating. Ang Pilipinas ang unang nagsagawa ng rescue at ang Pilipinas ang nagligtas sa lahat.
Wala akong nasabi, hindi ko kaya. Habang ang iba ay nagdadalawang isip, nag-compute at nagkondisyon, ang Philippine Navy ay sumugod sa gitna ng dagat na binabantayan para iligtas ang 25 buhay. Hindi sila mga Pilipino, sila ay Indian, Filipino, Bangladeshi at Pakistani. Pumasok sila sa gitna ng drone threat para iligtas ang mga tao sa isang barko kung saan walang ni isang Pilipino. Hindi ito resulta ng pag-compute, ito ay determinasyon. Tumawag ako kay Cole Park para magpasalamat. Sumagot lang siya ng maikli, "Manager, sa dagat, walang kondisyon. Kung may taong nalulunod, ililigtas mo." Iyon ang dahilan kung bakit kami narito sa dagat. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo. Maliwanag na ang labas. Noon ko unang naisip, kahit matapos ang digmaang ito, maaalala natin ang Pilipinas. Hindi dahil sa nagbenta sila ng armas, kundi dahil nailigtas nila ang mga tao sa nagbabagang dagat. Matapos ang insidente sa Oman, nagbago ang atmosfera sa sentro. Hindi man halata sa kagamitan, pero nagbago ang tingin ng mga tao. Kapag nababanggit ang Pilipinas sa meeting, wala nang nagtataka. Ang mga taong dati ay Pilipinas lang ang alam dahil sa mga manggagawa o drama, ngayon ay tinutukoy na ang destroyer at interceptor system. Doon ko unang naranasan kung gaano kabilis magbago ang perception at ang pagbabagong iyon ay nauwi sa aksyon. 3 araw matapos ang insidente sa Oman, nagpatawag ng emergency meeting sa Ministry of Defense sa Riyadh, kasama ako sa listahan. Ang tawagin ng manager ng Energy Defense Center sa Ministry of Defense ay hindi karaniwan. Nang pumasok ako sa underground conference room, puno na ang silid. Ang Vice Minister of Defense, Royal Security Command, at mga opisyal mula sa Emirates at Energy Ministry ay naroon. Pagpasok ko, may isang mukha na hindi ko kilala. Hindi siya matangkad, pero tuwid ang tindig at malinis ang kanyang uniforme. Nagtama ang aming paningin, nagbow siya at nagbow rin ako. Si Nasser ang bumulong sa akin. Si Cole Park Minsiyok po iyon, ang liaison officer ng Pilipinas. Ang boses niya sa telepono ay matatag, pero sa personal, mas bata siya kaysa sa inaasahan ko. Pero sa kanyang mga mata, naroroon ang parehong bigat. Ang meeting ay nagsimula sa pahayag ng Vice Minister, "Diretsahan na tayo." Matapos ang insidente sa Oman, nagdesisyon ang Royal Security Advisory Committee. Formal nating hihilingin sa Pilipinas ang maagang pag-supply ng Chungung-2 system. Kasabay nito, ang pagpapadala ng mga operator at maagang pag-umpisa ng Joint Air Defense Training. Katahimikan, Chungung-2, ang mid-range surface-to-air missile na binuo ng Pilipinas. Nasupply na ito sa Emirates at pinag-aaralan na natin. Pero ngayon, opisyal nating hihilingin ang maagang delivery. Ang ibig sabihin nito, gagawing pangunahing bahagi ng depensa ng Saudi ang defense system ng Pilipinas. Alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Ang Saudi Arabia, para protektahan ang puso ng kanilang ekonomiya, ang kanilang langis ang piniling bansa ay Pilipinas. Nandyan ang Patriot ng Amerika, Aster ng France, at S-300 ng Russia, pero sa gitna ng krisis na ito, ang pinili ay ang Pilipinas dahil sila ang pinakamabilis at pinakapraktikal kumilos. Tumingin ang Vice Minister kay Cole Park. "Colonel, maaari ba naming malaman ang unang saloobin ng Pilipinas?" Tumayo si Cole Park. Hindi siya nagbukas ng dokumento, hindi siya nag-project ng screen. Tumingin lang siya sa lahat at nagsabing, "Vice Minister, salamat. Maaari ba akong magbahagi ng isang bagay bago tayo mag-usap tungkol sa delivery schedule?" Sa halip na pag-usapan lang ang air defense system, gusto ko munang ibahagi ang buong larawan ng banta na kinakaharap ng Saudi. Humingi si Cole Park ng whiteboard. Sa bilis ng kanyang kamay, iginuhit niya ang Persian Gulf, ang kipot ng Hormuz, ang silangang baybayin, Ras Tanura, Jubail at ang baybayin ng Emirates. At gumuhit siya ng 3 bilog sa ibabaw nito. Ang unang bilog ay banta sa himpapawid, missile at drone. Ito ay lalabanan natin gamit ang Chungung-2. Ang pangalawang bilog ay banta sa dagat, blockade at maritime terror. Ito ay lalabanan natin sa pamamagitan ng Navy escort at monitoring system. Ang pangatlong bilog ay pisikal na depensa ng mga pasilidad. Ang intersection ng 3 bilog na ito ang dapat nating pag-usapan. Nagkagulo ang silid. Nakaramdam ako ng kilabot. Hindi lang siya narito para sa air defense. Nakikita niya ang langit, dagat, at pasilidad bilang isang malaking larawan. Sa totoo lang, kahit kami ay hiwa-hiwalay ang departamento. Air defense sa Air Force, dagat sa Navy, facilities sa Energy,
Ngunit itong dayuhang sundalo, nakita ang lahat. Ang operations chief ng Royal Guard ay nagtanong, Colonel Park, ibig mo bang sabihin ay may kakayahan ang Pilipinas na suportahan ang tatlong ito ng sabay-sabay? Tumango si Col Park. Sa tanong kung may kakayahan kami, ang sagot ay, ginagawa na namin ito. Ang Chungung system ay lumalaban sa banta sa himpapawid. Ang Chonghae unit ay nag-escort sa dagat at ang aming defense industry ay may karanasan sa pagbuo ng system para sa energy facilities. Pero para maging epektibo ito, kailangan nating magkaroon ng iisang operational picture. Isinulat ko iyon sa aking notebook at binigyan ng 3 guhit sa ilalim. Pagkatapos ng meeting, kinausap ko si Col Park sa koridor. Colonel, isa sa mga nagpabilib sa akin ay kung paano mo pinagsama-sama ang air defense, dagat at facilities. Bihira namin itong makita sa aming internal na organisasyon. Ngumiti ng bahagya si Col Park. Manager Al-Arabi, ang Pilipinas ay bansang nabuhay sa loob ng maraming dekada na may banta ng missiles at pag-atake sa mga pasilidad. Sana'y kaming mag-ensayo sa ilalim ng premise na ang banta ay sabay-sabay darating. Hindi namin ito tinitignan ng hiwa-hiwalay. Sa 70 taon na sinabi niya, na ipaliwanag ang lahat. Bakit siya mabilis? Bakit siya holistic? Ang Pilipinas ay hindi nag-aral ng digmaan sa libro lang. Namumuhay sila sa posibilidad ng digmaan araw-araw. At bago pa matapos ang usapan, tumunog ang aking telepono. Emergency call mula sa sentro. Nanginginig ang boses ni Nasser. Manager, may nakitang lumilipad na bagay patungo sa energy facility sa Dammam area. Pattern analysis ay hinalang attack drone. Nagsasagawa na tayo ng engagement procedure. Tiningnan ko si Col Park. Hawak na rin niya ang kanyang radyo. Hindi kami nagsalita. Tiningnan lang ang isa't isa at sabay na naglakad. Pareho ang direksyon. Pagkalipas ng 30 minuto, sa loob ng eroplano pabalik sa sentro, natanggap ko ang balita. Ang 3 drone na papalapit ay na-intercept na. Nang kumpirmahin ko ang pangalan ng system, mahigpit kong hinawakan ang upuan ng eroplano. Chungung. Ang Chungung system ng Pilipinas na nakadeploy sa Emirates ang nakadiskubre ng banta sa silangang baybayin ng Saudi at na-shoot down ang mga drone sa pamamagitan ng joint operation. Bago pa man dumating ang Chungung sa Saudi, ang system na nakatalaga ay nagbabantay na sa atin. Hindi huminto ang langis, ang mga refinery ay ligtas, ang schedule ay napanatili at ang pagtalon ng presyo ng langis ay napigilan. 3 missile lang ang tumama sa drone, pero ang pinrotektahan nito ay hindi lang isang araw na supply ng langis. Ito ang tiwala sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Nang bumaba ako ng eroplano, naghihintay si Nasser. Manager, ang trabahong protektahan ang langis at ang trabahong magligtas ng buhay ay ginagawa ng iisang bansa. Pareho ang naisip ko. Sa dagat nagliligtas ng crew, sa langit humaharang ng missile, sa meeting room gumuguhit ng larawan. Ang Pilipinas ay hindi bansa na nagbebenta lang ng armas, sila ay bansa na nakikipaglaban kasama mo sa krisis. Doon ako nakasiguro, habang tumatagal ang digmaang ito, mas madalas nating tatawagin ang Pilipinas. Pagkatapos ng pag-shoot down sa drone, nagsimulang bumaha sa aking sentro ng mga dokumento na wala dati. Hindi military reports, mga kontrata, delivery schedule, technology transfer agreements, manpower dispatch agreements. Bakit ang daming business documents sa gitna ng digmaan? Noong una, parang mali. Pero mali ako. Linggo matapos ang Riyadh meeting, nagkaroon ng emergency meeting sa Defense Procurement Agency. Ako ang tagapayo at nang buksan ko ang dokumento, huminto ang mata ko. Listahan ng mga kumpanya, Hanwha Aerospace, LIG Next One, Hyundai Rotem KAI. Lahat ay mga kumpanya mula sa Pilipinas. Ang agenda ay malinaw. Pagpapalawak ng Chungung 2, technology review para sa Navy ship-to-air missiles, emergency import ng Bigong, at re-evaluation ng K9, self-propelled howitzers at K2 tanks para sa Middle East environment. Tiningnan ko si Nasser. Gulat din ako noong una, manager. Pero kapag nalaman mo ang dahilan, maiintindihan mo. Ang sinabi ng procurement chief ang nagpaliwanag sa lahat. Sa nakalipas na 2 linggo, kinalkula natin ang emergency needs based sa system na napatunayan sa totoong labanan. Ang batayan ng pagpapatunay ay simple. Tunay bang pinipigilan nito ang banta? Gumagana ba ito sa field? Sa batayang ito, lumiliit ang pagpipilian. Battle proven. Ang 4 na salitang iyon ang nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Alam nyo ba kung paano gumagana ang defense market? Karaniwan,
tinitignan ang catalog, pinaghahambing ang data, nag-aaway sa presyo, inaabot ng ilang taon. Pero kapag pumutok ang digmaan, walang saysay ang catalog. Ang tanging mahalaga ay, na-shoot down mo na ba ang missile? Ang Chungung ay nag-shoot down. Nakita ito sa Emirates at ngayon sa Saudi. Ang Cheonghae unit ay nagligtas ng buhay, 25 sa Oman, at patuloy na nag-escort sa kipot ng Hormuz. Isang report card na napatunayan sa battlefield, anong mas matinding marketing material pa ang kailangan? Naintindihan ko na. Hindi kakaiba na ang mga kumpanya ay nasa gitna ng digmaan. Dahil digmaan ito, kailangan sila. Ang armas ay ginagawa ng kumpanya. Ang sundalo ang humahawak, pero ang hawak nila ay gawa ng kumpanya. Ang totoong labanan ang tumawag sa pangalan ng kumpanya. May isa pang report. Nagpaplano raw magpadala ng frigate ang China at nag-uusap ang Japan para sa information gathering vessel. Pareho silang importer ng enerhiya, kaya kailangan nilang kumilos. Pero bakit iba ang pagtanggap sa kanila sa field? Ang procurement chief ang sumagot para sa akin. Ang China ay may sapat na puwersa pero limitado ang karanasan sa Middle East at masalimuot ang politika. Ang Japan ay may limitasyon sa kanilang konstitusyon kaya mahirap ang armed escort. Ang Pilipinas ay nasa field na, nagligtas na at nag-shoot down na ng drone. Huminto ako sa pagsusulat, tama siya. Ang bansang mag-aaral pa lang at ang bansang nagawa na. Ang pagkakaibang ito ay lalaki habang tumatagal dahil ang digmaan ay hindi naghihintay. Pagkatapos ng meeting, nagkita kami ni Cole Park sa hallway. Colonel, tanungin kita ng diretso. Sa sitwasyong ito, hindi ba opportunity ito para sa Pilipinas? Binuksan ng digmaan ang merkado. Huminto si Cole Park at tumingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, pero ang kanyang mga mata ay lumalim. Manager Al-Arabi, diretso lang ang sasabihin ko. Ang salitang opportunity ay nagagamit lang kapag tapos na ang digmaan. Narito kami ngayon hindi dahil sa opportunity. Kung mahaharangan ang dagat na ito, ang aming mga kababayan ay walang pampainit sa taglamig. Titigil ang aming mga pabrika, titigil ang ekonomiya. Narito kami dahil sa survival. Kaya lang, sa pagtakbo namin para sa survival, napatunayan namin ang aming sarili. Dahil sa survival, napatunayan. Isinapuso ko ang sinabing iyon. Tama siya. Ang presensya ng Pilipinas sa gitnang silangan ay hindi dahil hinabol nila ang merkado. Tumakbo sila para mabuhay at sa pagtakbo nila, sila ang pinakamabilis at pinakatama kaya natural silang napili. Pagbalik sa sentro, ni-review ko ang mga record sa nakalipas na 2 linggo. Rescue sa Oman, pag-intercept sa drone sa Dammam, escort sa Hormuz, pag-supply ng Chungung 2, kontrata sa Hanwha at Lignexuno. Lahat ito sa loob ng 2 linggo. Tiningnan ni Nasser ang report at nagsabing, Manager, hindi lang ito paglaki ng arm trade. Ito ay muling pagbubuo ng alyansa base sa kung sino ang tunay na nagpoprotekta. Tumango ako. Tama si Nasser. Ang digmaang ito ay hindi tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa tiwala. Sino ang dumating sa gitna ng krisis? Sino ang kumilos ng walang kondisyon? Sino ang tunay na humarang? Habang dumadami ang sagot, ang map ng seguridad sa Middle East ay muling iginuguhit. Hanwha, LIG, Hyundai Rotem, KAI, Chungung, Cheonghae Unit, Cole Park, at ang mga di kilalang sundalong Pilipino, lahat ng pangalang ito ay nasa mesa ng desisyon sa Saudi ngayon. Tinawag ng digmaan ang Pilipinas, sumagot ang Pilipinas, at ang sagot na iyon ang nagpapabago sa lahat. Nabanggit ko na nang maging monitoring zone, ang kipot ng Hormuz. Natakot at huminto ang mga tanker. Ang pagsasara ng dagat ay madali, pero ang pagbubukas nito ay ibang usapan. May kailangang unang dumaan, kailangang patunayan sa katawan na ligtas ito. Hindi sapat ang dokumento. Ang unang barkong dumaan at ligtas na nakarating ang magsisilbing basehan para sumunod ang iba. Ang unang barkong iyon ay ang Pilipinas. Nang araw na formal na inanunsyo ng Cheonghae Unit ang escort operation, pinapanood ko ito mula sa sentro. Ang signal ng destroyer ng Pilipinas ay nasa screen at sa likod nito ay nakasunod ang 4 na tanker. Parang inahin na agila na ginagabayan ang kanyang mga sisiw. Hindi, ito ay pag-abante. Sa ilalim ng himpapawid na may mga drone at dagat na may panganib, nagpatuloy sila kahit alam nilang binabantayan sila. Pagkaraan ng 2 oras sa loob ng kipot, tumunog ang alarm. May nakitang maliit na bagay sa distansyang 12 kilometro sa harap ng convoy. Drone. Pinigilan ko ang aking hininga. Ang pagtugon ng Philippine destroyer,
ay sa bilis na parang pinunit ang textbook. 30 segundo matapos itong makita, may desisyon na at ang close-in defense system ay gumana na. Ang drone ay nahulog sa dagat bago pa man makalapit sa convoy. Pangalawang drone ang sumunod na shoot down din. Walang pangatlo, hindi huminto ang convoy. Hindi nila binawasan ang bilis. Kahit habang bumabagsak ang mga drone, ang 4 na tanker ay nakadikit sa likod ng Philippine destroyer at nagpatuloy. Inabot ng 6 na oras ang pagtawid sa kipot. Lahat ng 4 na tanker ay ligtas na nakalabas patungong Arabia. Kinagabihan, bumaha ang mga tawag mula sa mga internasyonal na shipping company. Noong una, nagtatanong lang kung kailan ang susunod na escort. Pero kinabukasan, naging request na. Bigyan nyo kami ng rutang escort ng Philippine Navy. Si Nasser ay naglabas ng istatistika. Manager, mula noong mag-umpisa ang escort operation, ang bilang ng tanker sa Hormuz ay bumalik mula noon patungong 22. At ang nakakamangha, 70% ng mga bagong barkong dumadaan ay humiling na sumama sa Philippine Escort Convoy. 70%, mula 9 naging 20 at 70% ang naghanap sa Philippine Navy. Sa kabila ng presensya ng US at British Navy sa dagat, doon ko naintindihan. Ang safety anchor ng enerhiya ng mundo ay nakapatong ngayon sa balikat ng Philippine Navy. Hindi ito exaggeration. Ang tanker ang nagpapatakbo sa mundo at ang nagpatakbo sa tanker ay ang Philippine destroyer na nag-shoot down ng drone. Hindi ito diplomatic statement. Ito ay aksyon sa ibabaw ng dagat. Pero may isang bagay sa kwentong ito na hindi ko inaasahan. Bagay na walang kinalaman sa militar. Habang tumitindi ang digmaan, nagsimulang magbukas ng mga evacuation center para sa mga dayuhang manggagawa sa silangang baybayin. Pumunta ako sa isang malaking evacuation center sa labas ng Damam. Ang shelter ay maayos. Mga Indian, Pakistani, Filipino, Bangladeshi at Egyptian ang nandoon. Ang opisyal ng Civil Defense ang nag-guide sa akin. Itinuro niya ang isang anunsyo sa pader. Bukod sa Arabic at English, may nakasulat ding Tagalog na babala tungkol sa drone evacuation procedure. Galing ito sa Philippine Liaison Office, pero hindi lang mga Pilipino ang humihinto roon. Kahit hindi nila maintindihan ang wika, humihinto sila kapag nakikita nila ang salitang Philippines. Noong una, hindi ko maintindihan. Pero nang pinanood ko sila, totoo pala. Isang manggagawang Filipino ang nagpapaliwanag sa kanyang kasamahan at isang Indian technician ang kinukunan ng litrato ang notice gamit ang kanyang cellphone. Tinanong ko ang isang manggagawa, "Mababasa mo ba ito?" Ngumiti siya at sumagot, "Hindi po, hindi ko alam ang lahat ng salita, pero alam naming galing ito sa Pilipinas. Kung Pilipino ang gumawa nito, mapagkakatiwalaan namin, kaya picturean na lang muna namin at ipatranslate mamaya. Kung Pilipino ang gumawa nito, mapagkakatiwalaan namin." Doon huminto ang aking lakad. Ang taong ito ay hindi eksperto sa militar. Hindi niya alam ang Chungung o Chonghe unit. Pero nagtitiwala siya sa Pilipinas. Bakit? Ang opisyal ng Civil Defense ang nagpaliwanag. "Manager, ang kulturang Pilipino ay malaganap dito. Mga drama, musika, lalo na ang mga grupong tulad ng P-pop o mga artista nila. Ang halaga ng pamilya at katarungan sa kanilang mga drama ito ang bumuo ng imahe ng Pilipinas sa isip ng mga taong ito. Kaya sa gitna ng digmaan, ang pangalang Philippines ay nagbibigay ng kapanatagan sa halip na takot." Nagulat ako. Naiintindihan ko kung bakit nagtitiwala dahil sa military alliance. Pero dahil sa drama at musika, ibang usapan iyon. Hindi kanyon, kundi kanta ang unang dumating. Sa loob ng sasakyan pabalik sa sentro, inisip ko ang natatanging katangian ng Pilipinas. Ang bansang ito ay nagpadala ng barko para buksan ang dagat at nag-shoot down ng missile para protektahan ang langit. Kayang gawin ng ibang bansa iyon, pero ang Pilipinas ay may higit pa roon. Bago pa dumating ang barko, ang drama at musika ay nasa puso na ng mga tao. Ang tiwala ay nakatanim na bago pa man humawak ng baril. Alam niyo ba ang pinakamahirap sa digmaan? Hindi ang talunin ang kalaban. Ito ang makuha ang tiwala ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang Amerika, sa kabila ng dekadang presensya sa Middle East, ay hindi nakuha ang buong tiwala dahil hindi sapat ang military power para makuha ang puso, pero ang Pilipinas ay iba. Ang baril at musika ay dumating ng sabay. Ang destroyer at drama ay iisa ang direksyon. Hindi ito planado, ito ay bunga ng dekadang pag-ipon. Kinagabihan, sa regular na tawag kay Cole Park, ikinuwento ko ang nakita ko sa evacuation center.
Matagal siyang hindi nagsalita, pagkatapos ay bumulong. Manager Al-Arabi, sundalo ako kaya bihirang makita ang mga ganyan. Pero sa Aden Gulf, noong nag-escort kami, ang unang tinatanong ng mga nailigtas ay hindi, salamat, kundi, Pilipino ba kayo? At kapag sinabi naming oo, ngumingiti sila. Hindi ko alam kung bakit sila ngumingiti, pero dahil sa ngiti na iyon, nagiging mas madali ang susunod na misyon. Ang ngiti na iyon, nakita ko iyon sa evacuation center. Ang mukha ng manggagawang Filipino na nakaramdam ng kapanatagan nang makita ang pangalang Philippines. Iyon ay bagay na hindi kayang gawin ng missile. Military trust at cultural familiarity. Ilang bansa ba sa mundo ang mayroon nito? Isinulat ko sa aking report, ang halaga ng Pilipinas ay wala lang sa performance ng armas. Ang bansang ito ay tinanggap na ng mga tao bago pa man sila humawak ng baril. At hindi ko alam kung gaano ito kakritikal sa susunod na mangyayari. Iyon ang araw na pinakamarami akong natanggap na tawag. 4:00 ng madaling araw hanggang pagsikat ng araw, hindi tumigil. Ang laman ng tawag, Dubai. Huminto ang Dubai. Naglabas ng missile warning ang Dubai International Airport. Isinara ang lahat ng lipad. Ang langit ay nagsara. Ang isa sa pinakaabalang airport sa mundo ay naging bakanting runway. Libo-libong tao ang naiwan sa loob, kabilang ang 200 mga Pilipino. Nasa situation room ako. Ang mga eroplanong dapat lalapag ay nag-divert, ang dapat aalis ay huminto sa runway. Si Nasser ay dala ang report. Manager, may 3,000 katao na stuck sa airport. Karamihan ay Indian, Filipino, Pakistani at Bangladeshi. Hanggat hindi nawawala ang warning, hindi pwedeng lumipad ang civilian planes. 3,000 tao ang nakakulong. Hindi alam kung kailan matatapos. Habang may warning, patuloy ang pag-intercept sa labas. Takot na takot ang mga tao. Ang mga embassy ay sumusubok tumulong, pero ang langit ay sarado. Tawag ako kay Colol Park. Colonel, alam mo ba ang sitwasyon sa Dubai? Ang boses niya ay mas mababa kaysa dati. Ibig sabihin, kumikilos na sila. Alam ko, Manager. 1 oras ang nakalilipas, tapos na ang usapan sa Manila. 2 Philippine Air Force transport plane ang naghahanda na. Mula sa Al Dhafra Air Base hanggang Dubai, 90 minuto. Kailangan lang namin ng landing permit. Kinakausap na namin ang Emirates. Kinabahan ako. Lilipad ang Philippine transport plane sa airport na may missile warning, sa runway na iniwan ng lahat ng civilian planes. Colonel, lilipad kayo habang may warning? Ang aming transport plane ay may electronic warfare equipment at missile warning system. May panganib, pero kaya naming pamahalaan. Alam ko kung gaano kabigat ang salitang ito para sa isang sundalo. Ibig sabihin, handa nilang harapin ang panganib. Ang ibang bansa ay lumayo, pero ang Pilipinas ay bababa sa bakanting runway na iyon. Pagkalipas ng 2 oras, sa screen, nakita ko ang signal ng Philippine Transport Plane na papalapit. Ang unang eroplano ng Pilipinas ay papalapit na. Ang mga tao sa terminal ay nakatingin sa labas, nakalapag na. Ang eroplanong kulay abo na may markang Philippine Air Force ay lumapag sa bakanting runway. Sabi ng liaison, naghiyawan ang mga tao sa terminal. Pero may nangyaring hindi ko inaasahan. Akala ko mga Pilipino lang ang sasakay. Pero ang sabi ni Cole, Park, Manager, isasakay namin ang 200 Pilipino at ang natitirang upuan ay para sa ibang lahi. Unahin ang mga babae, bata, matanda at nasugatan. Hindi namin tatanungin ang kanilang nasyonalidad. Muli, noong rescue sa Oman noong pagsakay sa airport, humigpit ang hawak ko sa telepono. Sinabi ng liaison na walang gulo. Manager, nang pumasok ang rescue team ng Pilipinas, kusa nang pumila ang mga manggagawang Filipino. Ang mga pamilyang Indian ay pinapauna ang mga bata at nagpapasalamat. Ang 11 crew ng Greek vessel ay pumunta mismo sa area na may watawat ng Pilipinas bago pa man sila puntahan. Pumunta sa watawat ng Pilipinas. Nang marinig ko iyon, naalala ko ang scene sa evacuation center. Ang mga tao ay kusang lumalapit sa Pilipinas. Hindi dahil sa military power, kundi dahil sa tiwala na inipon ng mahabang panahon. Ang 2 transport plane ng Pilipinas ay bumalik-balik ng 3 beses. 200 Filipino, 132 Filipino, weight 200 total, 132 Pinoy workers, 97 Indian, 63 Bangladeshi, 11 Greek, 45 Pakistani. Mahigit 500 katao ang nailigtas. Tumingin si Nasser sa final count. Mas marami silang nailigtas na dayuhan
kaysa sa sarili nilang mamamayan. Ang isang pangungusap na iyon ang nagbuod sa lahat. Ito ay usapin ng prinsipyo ng bansa. Hindi ako sumulat ng report noong gabing iyon. Sa halip tumayo ako sa bintana. Ang tiwala sa dagat, pagsunod sa langit, paglakad patungo sa Pilipinas sa airport, iisa ang ugat. Ang pagiging consistent ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Hindi tumatakas sa krisis, hindi lang sariling tao ang inaalagaan. Ang ipinangako ay ginagawa. Iyon ang nakita sa drama, musika, military operation at runway ng airport. Ang battle-proven performance at long-term trust ay hindi magkahiwalay. Sila ay iisa. Hindi pa tapos ang digmaan. Habang sinasabi ko ito, may mga missile at drone pa rin sa Persian Gulf. Pero sa gitna ng digmaan, kailangang ilista ang dapat ilista. Ano ang gumana? Ano ang nabigo? Sino ang tunay na gumawa? Kung hindi, uulitin natin ang parehong pagkakamali. Ang post-evaluation meeting sa Riyadh ay ginanap 4 na araw pagkatapos ng Dubai Rescue. Ako ang nag-briefing. Listahan ng mga dinaluhan: Defense Vice Minister, Royal Advisory Committee, Energy Minister, Foreign Affairs at Allies, si Cole. Park ay nakaupo sa gitna, sa tapat ko. Nagbago na ang posisyon niya, hindi aksidente. Pinili kong gumamit ng numero at facts, walang emosyon. Nang ilabas ang video ng drone sa Hormuz, bumaba sa Nuena ang barko. Ang kipot ay na-blockade hindi pisikal, kundi psychologically. Ang takot ang nagpatigil sa barko. Pangalawang slide. Ang escort ng Philippine Navy. Pagkaraan ng 4 na araw, bumalik sa 22 ang barko. 70% ang nag-request sa Pilipinas. Walang pinsala. Pangatlong slide. Rescue sa Oman. 85 minuto ang inabot. Walang nasawi. Pang-4 na slide. Drone interception sa Dammam. Walang pinsala sa pasilidad. Pang-5 slide. Dubai Airport Evacuation. Mahigit 500 ang nailigtas. Mas marami ang dayuhan kaysa Pilipino. Pinatay ko ang slide at tumingin sa kanila. Tahimik ang silid. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Pero may isang bagay akong idinagdag. Ang problemang kinaharap natin ay 4. Air defense, maritime escort, civilian protection, energy facility protection. Akala ko dati ay 4 na magkakaibang problema. Pero habang tumatagal, naintindihan ko, iisa lang ito. Kapag hindi mo naprotektahan ang langit, tama ang pasilidad. Kapag tama ang pasilidad, titigil ang export. Kapag huminto ang export, hindi na kailangan ng barko. Ang Pilipinas ang bansang nagpatakbo sa koneksyong ito. Pagkatapos ng meeting, kinausap ako ng Royal Advisory Committee sa isang maliit na silid. Al-Arabi, sabihin mo ng tapat, ano ang ipinakita ng Pilipinas? Husay ba ng kagamitan o iba pa? Sumagot ako, maraming bansa ang may mahusay na kagamitan. Pero ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi performance, kundi bilis at consistency. Sila ang unang tumawag, unang pumunta, unang nagligtas, unang lumapag, at hindi sila naglagay ng kondisyon kahit minsan. Nang lumaki ang krisis, ang iba ay nag-compute, ang Pilipinas ay nagsusuot ng helmet. Tumango ang committee member. Kaya pala nag-react ang merkado. Tama, ang paglawak ng defense contract ay hindi dahil sa marketing, kundi dahil nakita ng mundo ang ebidensya sa labanan. Ang paghingi ng escort sa Pilipinas ay hindi dahil malakas sila, kundi dahil nakita ng mga barko na tunay nilang pinipigilan ang drone. Paglabas ko, naghihintay si Cole Park. Sabay kaming naglakad. Colonel, pagtapos ng lahat ng ito, babalik ka ba sa Pilipinas? Siguro, kapag tapos na ang digmaan. Pero kahit tapos na, may trabahong maiiwan. Anong trabaho? Huminto si Cole Park at tumingin sa akin. Ang matatag na mata niya ay may halong init. Manager Al-Arabi, kahit tapos na ang digmaan, ang dagat ay nariyan pa rin. Patuloy ang langis, patuloy ang mga tao, kailangan pa ring bantayan ang daan na ito. Ang Pilipinas ay bumibili ng enerhiya rito, ang Saudi ay nagpapadala ng enerhiya rito. Tayo ay mga taong gumagamit ng iisang dagat. Mga taong gumagamit ng iisang dagat. Inabot ko ang kanyang kamay. Magaspang pa rin ang kanyang palad. Pero ngayon, ramdam ko ang init nito. Pagbalik sa sentro, isinulat ko ang huling pahina ng report. Ang variable ng digmaang ito ay hindi ang bilang ng missile. Ang variable ay ang bansang tunay na lumutas ng maraming problema habang lumalaki ang krisis. Sila ang unang dumating, pinakamaraming nailigtas, pinakamatagal na nanatili. Ang resulta ang bumuo ng tiwala at ang tiwala ang muling nagtatag ng kaayusan. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Ako ay taga-Saudi.
ipinanganak sa buhangin, nabuhay sa langis. Ang dahilan kung bakit ko ito ikinukwento ay isa lang. Sa mundo, may mga bansang nag-o-compute kapag may krisis at may mga bansang tumatakbo. Ang Pilipinas ay bansang tumatakbo. At ang bansang tumatakbo ang siyang magiging sagot ng mundo. Sa gitna ng nasusunog na dagat, sa ilalim ng langit na may missile, sa loob ng airport na puno ng takot, ang Pilipinas ay hindi lumingon. Kaya tinawag sila ng Middle East, kaya maaalala sila ng mundo. At hindi iyon magbabago.